Dinadala ng mga Israeli influencer ang laban ng flotilla offline at sa dagat. 12 dosenang influencer ang naglayag mula Hersalia na yon para sa tinatawag nilang Marmara 2.0, isang counter-flotilla na layuning hamunin ang mensahe mula sa mga pro-Palestinian na barko na kasalukuyang papunta sa Gaza. Kamakailan namang naglayag mula Turkey ang Global Smooth Flotilla na may higit sa 50 barko na inorganisya ng Turkish IHH Group. Ang grupong ito rin ang nasa likod ng 2,010 Mavi Marmara Flotilla na nagdulot ng krisis sa diplomasya ng Israel at Turkey matapos salakain ng hukbong dagat ng Israel at mapatay ang ilang aktivista. Ayon sa mga Israeli na tagapagayos, hindi nila sinusubukang pumasok sa katubigan ng iba ngayon. Tinatangkang nilang manaig sa laban sa naratibo gamit ang mga influencer na nagsasalita ng Hebrew, Ingles, Arabe at Turkish para maabot ang mahigit 10 milyong audience. Kasama ko ngayon si Ben Raso, isang 12 taong gulang na Israeli na tagapagsulong. Ben, salamat sa pagsama sa amin dito sa I24 News English. Ibig kong sabihin, ikaw ay 12 taong gulang pa lang at matagal ka ng bahagi ng laban sa pampublikong diplomasya na ito. Bakit mahalaga para sa'yo na sumama sa flotilla ngayon? Kaya napakahalaga para sa akin na sumama sa flotilla ngayon dahil tulad ng sinabi mo kanina, maraming tao na ang nandoon. Kung Arabo man, Hudyo, bata o matanda, at marami ring tao na nagsasalita ng iba't ibang wika. At para sa akin, mahalaga rin na dalhin ang wika ng mga bata. Hindi gaanong napag-uusapan ang panig ng mga bata, pero kami rin ay nagdusa sa digmaang ito. Gusto ko ring maintindihan ng lahat ang aming panig na kami rin ay nagdusa sa digmaang ito. Kasi, alam mo, maraming tao ang pinag-uusapan ng mga bihag, pero hindi ang mga anak ng mga taong naging bihag. At para sa akin, napakahalaga ring dalhin ang tinig ng mga bata doon para maintindihan din ng mga tao iyon. At alam mo, dumating kami, maraming aktivista na magkakasama sa isang plopila para ipakita sa mundo na ang mga plopilang lumalabas ay terorista. Itong teroristang organisasyon ang IHH. At ang pagkakaiba ng aming bangka sa kanilang bangka ay ang aming bangka ay isang bangka ng kapayapaan. Tulad ng sinabi ko kanina, mga Hudyo, Arabo, mga bata, matatanda, pati na rin mga Kastila, Turko, lahat kami ay magkakasama. Nagkakasama kami dahil ang parehong mensahe na ito ay teroristang organisasyon. Ngunit, mananatili kaming matatag at mabuhay ang sambayan ng Israel. Lalabanan namin ang peking balita at antisemitismo. Mahalagang mensahe ito. Ngayon, ang mga pro-Palestinian flotilla, sinasabi nilang sinusubukan nilang ituon ang pansin sa Gaza. Anong mensahe ang nais mong ipadala sa kanila at sa online viewers? Sige, magsimula muna tayo. Tulad ng nakita natin sa ilang mga flotilla na dumaan na, hindi sila nagdadala ng pagkain o tulong at hindi rin na yon. At saka, 6 na gaang truck ang pumapasok sa Gaza araw-araw na may dalang pagkain at tulong. Pero hindi ito ibinibigay ng Hamas sa mga Palestino. Idinibenta niya ito sa mas mataas na presyo at ginagamit ang perang yon para saktan ang sibilisasyon ng Israel. At gaya ng nakikita natin dito, puro propaganda lang ito habang dumarating sila. At ito ay paglalabanan ng Israel gamit ang anti-Semitismo. At nagtipon-tipon kaming lahat, mga aktivista, upang ipakita sa mundo ang katotohanan tungkol sa flotilla na ito. Ang inyong Israeli flotilla, tinawag itong Marmara 2.0, na tumutukoy din sa isa sa pinaka-kontrobersyal na sandali sa relasyon ng Israel at Turkey. Bakit ninyo piniling gamitin ang pangalang ito? Sa tingin ko, dapat lang kaming mga aktivista ay sabay-sabay na nagsabing laban ito sa Marmara. Kaya ginamit namin, alam mo, label ito doon. At alam mo, isa pang pangalan nito ay ang Peace Flotilla. Dahil magkakasama kami at kapayapaan lang gusto namin. Ikaw at ang mga kasama mong influencer ay may milyong tagasunod. Sa tingin mo ba, kaya ng social media baguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sa Israel? Sobrang polarized na ba ang kwento o naratibo?
Sa totoo lang, nakikita rin natin na maraming kabataan at maraming tao sa buong mundo, kung ano ang nakikita nila sa social media, yun ang pinaniniwalaan nilang totoo. Kaya napakahalaga para sa maraming taong tulad natin na magsalita at ibahagi ang katotohanan. Inaanayahan ko kayong lahat na gawin din ito. At mahalaga ito dahil sa social media, maraming tao ang naniniwala sa mga nangyayari doon, naniniwala sa fake news at naniniwala sa anti-Semitismo. Kaya talagang napakahalaga na labanan ito, lalo na sa social media. Napakahalaga at kamangha-mangha na nagmumula ito sa isang kabataang tulad mo. Ben, salamat sa pagsama mo sa amin dito sa I24 News English ngayon at sa pagbabahagi ng iyong mensahe. Salamat, salamat!